Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pinanonood ko si Roland na lumabas mula sa isang restaurant kasama ang tito nito. Busy sa kampanya. Minsan ay kasama nila si Dad. Hindi ko mawari na kung gusto talaga ako ni Roland at pinipilit niyang siya ang ama ng batang dinadala ko, ay bakit nung malaman ni Victor ang totoo at magkabukingan na, ay hindi na siya nangulit pa at muling lumapit sa akin, sa amin. Iyon ang huling araw na nakita ko siya sa labas ng aming tahanan. Pagkatapos niyang gumawa ng eksenang pilit akong ipinagtapat ang tungkol sa sanggol. Parang nandiyan lang siya para sirain ang relasyon namin ni Victor. Dahil ngayong nasira na ito, nasaan na siya? Di ba dapat doon siya mas nagpumilit na mapalapit sa akin? Roland, seryosong tawag ko rito nang makalabas ng pintuan ng sasakyan ko. Papasok na sana ito ng sasakyan nito. Atasha, may galak niya akong hinarap at umangat ang gilid ng labi nito. Bakit ka nandito? May kailangan ako sa'yo. Naka-cross arms ako at napatingin sa restaurant. Maraming tao roon at mukhang nagkakasiyahan. Bumaling ako muli kay Roland. Ibigay mo sa akin ang video nang nangyari nung gabing yun at tatahimik na ako. Nawala ang ngiti sa labi niya at napakunot ang noo. Isasabutahe ko ang kumpanya ng tito mo at masisira ang reputasyon niya. Natawa siya sa sinabi ko at napakagat ng labi ito. At anong magpapatunay? Dahil lang sinabi ko? Humakbang siya papalapit sa akin. Mayroon akong mga kopya ng mga larawan at video. Ikaw, anong pruweba mo? Mayroon ka ba? Napakunot ako ng noo at may kalituhan siyang tinitigan. Taliwas na ang kanyang mga sinasabi at kilos noong pakikitungo niya sa akin. Dahil doon ay rumiin ang titig ko sa kanya. You set me up, hindi ba? Kasabwat ka rin ng tito mo. Tinulak ko siya at napaatras siya at lumingalinga sa paligid. Para saan? Para sa politika? Sigaw ko kay Roland. Hinilig niya ako sa sasakyan at may pagbabantang tinitigan ako. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Mas pinili ko yon para maisalba ka sa mas matindi pang problema. Dahil may napapala ka, hindi ba? Pinamamahalaan ang isang negosyo ng tito mo, hindi ba? Yun ba ang kabayaran? Tumahimik ka, Atasha. Hindi ko alam kung bakit sinisira mo ang relasyon ko sa asawa ko. Nakuha mo na ang gusto mo, hindi ba? Ang paatrasin si Dad sa posisyon. Last time, you were so nice at umaakto bilang ama ng anak ko. And the next day, you avoided at umaakto na tila walang nangyari. Natahimik naman siya sa sinabi ko. Alam ko, kasabwat ka rin. Sagutin mo ako, Roland. Wala kang pakialam sa akin, hindi ba? Ngayon sabihin mo sa akin kung bakit mo sinisira ang relasyon ko sa asawa ko. Nakuha na ng tito mo ang gusto niya. Noong una pa lang. Bakit kailangan mong lumapit pa sa akin? Kung mahal ka talaga ng asawa mo, papatawarin ka ni Atasha. Yung bata lang naman ang habol ko sa'yo. Because it was mine. Ngayong hindi naman pala natuloy ang pagbubuntis mo, wala na akong pakialam sa'yo.
Madiin niyang bulong sa akin. Mas sumama naman ang titig ko sa kanya. Anong ginagawa mo? Tinig ng isang babaeng malapit sa amin ang nagpawala ng tensyon sa pagitan namin ni Roland. Napabaling naman kami sa babaeng nasa gilid. Nakatali ang buong buhok nito at tanging iilang hibla lang sa magkabilang tainga ang nakawala rito. Mara, bulong ko habang nakatingin ito kay Roland. May pagdududa. Dahil doon ay itinulak ko si Roland na nakadikit sa katawan ko. May pagmamadaling binuksan ang sasakyan niya. Tsaka pumasok roon. Pinatakbo na mabilis hanggang sa nawala na ito sa parking lot. Anong ginagawa mo dito? Nilapitan niya ako at kalmadong tinitigan. At sino ang lalaking yon? Ngayon ay napataas siya ng kilay. Wala silang formal na pag-uusap. Maliban sa alam niyang anak ito ng kanyang ama sa labas. Naging banayad ang kanyang mukha at mas lumapit para hawakan ako sa aking braso. Are you alright? Mukha kang hinaharas ng lalaking yun na. Sino ba yun? Someone I know from the high school. Mahinang usal ko naman sa kanya. Bakit ka nandito? Gusto mo bang samahan kita maghapunan? Umangat ang titig ko kay Mara. Nakangiti ito. At ito ay kahawig sa akin at ng aking ama. Ngiting may pagprotekta. Katulad ng kanilang ama. Kung paano niya ako laging inililigtas. Sure. Tipid kong sagot naman at napalunok. Hindi ko alam na makakasundo ko rin pala si Mara. Nakatulad ko. Maski siya ay hindi nabigyan ng tamang kasagutan ni Dad sa kung sino ba ang ina niya, at hindi ko mapigilang isipin na mas mahirap ang sitwasyong iyon sa kanya. Alam mo ba na nagsususpetsa na si Dad tungkol kay Victor dahil sa pagkakalugi nito? Nakausap mo na ba siya? I guess nahihirapan din siya mag-adjust dahil sa kanyang trabaho. Doktor siya, hindi ba? Bakit pa kasi sa kanya pinagkatiwala ang negosyo at hindi na lang sa'yo o kay Atlas? Marahang tanong naman ni Mara. Iba ang gusto ni Atlas. Ganun din sa akin. Natigilan naman siya at napataas sa kilay. Wala ka bang plano na i-take over ang business ng Daddy? Taka niyang tanong. That's impossible. Ikaw ang magmamana nun, Atasha. Napatitig naman ako kay Mara. She is pretty and elegant. Tama nga si Dad. Lumaki man sa ibang pamilya at bahay ampunan si Mara. Pero nanatili siyang mabuting tao. Kahit walang pamilya, lumaki siyang mabuti. Marin ako napabuntong hininga. I am not a good person. Wala akong pinagkaiba sa aking ama. Pareho lang naman kaming hindi nagsasabi ng katotohanan. At minsan ay nagsisinungaling pa. At aasahan ko agad na patatawarin ako ni Victor. Dahil ba sa kahihiyan? Nasa loob ako ng sasakyan ni Victor habang pareho kaming tahimik. Sinulyapan ko siya at seryoso lamang ito nagmamaneho habang nakatutok ang atensyon sa daan. Napabuntong hininga ako at binuksan ang compartment sa harapan ko para ilagay ang charger port at power bank ko nang makita roon ang hindi pamilyar na cellphone. Kumunot ang noo ko at kinuha iyon dahil doon ay napabaling si Victor sa akin. Kanino to? Agad kong binuksan ang black wallpaper, ang bumungad sa akin. Bago ko pa ma-check iyon, ay naihablot na niya sa akin. Maraming message akong nakita sa notification. Di ko mabuksan dahil may passcode. Cellphone mo? Nilagay niya iyon sa gilid niya at umigting ang panga. Tsaka baliwalang nagpatuloy sa pagmamaneho na para bang walang nangyari. Pero kita niya na naging balisa ito matapos makita niya ang cellphone na bago. Tinatanong kita, Victor. Bagong cellphone mo?
ekstrang cellphone para sa negosyo. Hindi niya ako tinapunan ng tingin. Bakit? Anong bakit? Kunot noon niya akong sinliyapan. Kailangan ko. Masungit niya binalik ang titig sa daan. Napalunok ako at pinagkrus ko naman ang braso ko. Sinabi sa akin ni Mara na nakita kaniyang may kasamang lalaki. Sino daw ang nangaasar sa'yo sa parking lot? Iyon ba yung lalaking nasa harapan ng bahay natin noon? Nakipag-usap lang ako. About the baby. Siya ba talaga ang ama? Hindi ko nga alam. Mariin kong tanggi sa kanya at masama siyang tiningnan. Sa tingin mo naniniwala ako sa'yo? Napapatol ka sa iba't ibang lalaki? Paos niyang tanong kaya humupa ang inis ko sa kanya. At napabaling ako dito. I know you, Atasha. Maging ang hininga mo. Alam ko kung nagsisinungaling ka. At dahil sa sitwasyon na to, na mas pinalalala mo at mas nakakagalit ang pagsisinungaling mo. Nang tingnan ko ang bintana ay nasa tapat na kami ng bahay ni Diana at Franco. May simpleng pagsasalo-salo sa bahay ng mga ito. At alam niyang darating din ang kanyang mga kaibigan. Kahit papaano ay unti-unti na rin namang nagiging maayos kaming magkakaibigan. Pero complicated pa rin sa amin dalawa ni Audrey. Hindi ko na rin naman siya masisisi kung galit pa rin siya sa akin at hindi pa niya ako kayang mapatawad. Nilapag ko ang nilutong pagkain ngunit aayain ko pa lamang si Victor ay nagmamadali na itong bumaba ng hagdanan. Formal ang kasuotan at handa nang umalis para pumasok sa kumpanya. Hindi ka malang ba kakain? Nilapitan ko siya. Abala ito sa paglalagay ng relo sa kanyang palapulsuhan. Mabilis niya lamang akong sinulyapan at malamig na tinapunan ng tingin. Hindi na. Naghanda ako ng tanghalian mo, Victor. Mas maayos ang pagkain sa kumpanya kesa dito sa bahay. Huwag ka na mag-abala pa. Napaawang ako ng labi at tinalikuran niya ako. Doon tumalim ang titig ko sa kanya at sinamangutan ko siya. Nakakainis yun ha. Hindi pa rin ba maayos ang pagluluto niya? Kailangan pa niyang pumasok ng culinary. Naku, wala akong oras para dyan. Kailangan pa niyang mag-review sa bar. Tumikim naman si Mara at nilapitan ako para tikman ang niluto ko. Well, nagsasabi talaga ng totoo ang asawa mo. Diretsong wika nito. Tinitigan ko siya at hinihintay pa ang sasabihin. Ibig sabihin, hindi nga talaga masarap ang luto mo, Atasha. Inagaw niya sa akin at siya na mismo ang nagpatuloy sa pagluluto. Sinusuyo mo ba siya? Dapat alam mo ang mga gusto niya. Ano ba ang paborito niyang pagkain? Napalunok ako at hindi magawang mag-isip dahil wala naman akong maisip. Seryoso ka? Nagpakawala naman ito ng halakhak at hinarap ako. Kung ganoon, totoong nagpakasal kayo dahil lang buntis ka. Dahil imposible naman na kung mahal mo siya. Dapat alam mo yung mga paborito niya at gusto niya. Marami akong alam tungkol sa kanya. Giit ko at tumikhim. Pero hindi naman lahat dapat alam ko. Kung gayon, magsimula tayo sa isang simpleng menu. Pero sa isang baguhan na tulad mo. Gumisis siya kaya nilibot ko ang paningin ko. Ilang saglit na katahimikan at panunood sa kanyang pagluluto na magsalita ako. Hindi dahil sa baby kaya niya ako pinakasalan. Mahal namin ang isa't isa. Marahan kong bulong kaya natigilan ito at napasulyap siya sa akin. Sorry, Atasha. Na-offend ba kita? Maingat siyang tumingin sa akin. Umiling ako at tipid ang ngumiti sa kanya. Ang totoo yun talagang iniisip na maraming tao. Dahil sa pagmamadali ng kasal namin.
Ganun na rin naman agad ang iisipin ng mga tao dahil hindi kami nagsimula sa ligawan bilang mag-boyfriend at girlfriend. Talaga bang nagustuhan mo si Franco? Hindi ko napigilang tanong naman kay Mara. Maayos na rin naman silang lahat. Wala na rin namang dahil ganun lang kabilis ang lahat. O baka dahil sumingit ang problemang pamilya sa amin. Kaya wala na siya nagawa kundi pagtuunan ng pansin kung paano ang buhay niya bilang Florendo. Bilang anak ni Mayor Liam Florendo. Of course. Bulong naman ni Mara. Minahal ko siya. Ngumiti siya sa akin at pumunta sa lababo para maghugas ng kamay. Excited ako sa pagdadala ng pagkain kay Victor sa opisina nito. Ngunit pagpasok ko pa lamang ay iba na ang naabutan ko sa loob ng opisina niya. Kumakain ito kasamang isang babae. Naabutan ko silang parehong nakangiti sa kanilang pinag-uusapan. Sabay silang napabaling sa akin habang ako naman ay bumagsak ang tingin sa lamesa na puno ng pagkain. Binaba ko ng kaunti ang lunchbox at nahihirapang napalunok. Hindi ko may kubo o nag-react man lamang si Victor sa kanyang kinatatayuan. Mrs. Del Mondo! May galak ngunit pagkabiglang bati sa akin ng babae. Tumayo ito at nahihiyang humalakhak. Nilahad niya ang palad sa akin pero hindi ko iyon tinanggap. Ako nga pala Hindi ko siya pinagsalita dahil nilagay ko sa palad niya ang dala kong pagkain. Nagdala ako ng pagkain. Kainin ninyo. Niluto ko yan. Mabilis ko silang tinalikuran at lumabas ng opisina. Habang naglalakad ako sa hallway, ay napapabaling sa akin ang ilang mga empleyado. Sabi ko naman sa inyo, gagawin talaga niya lahat. Sa sobrang pagpipilit kay Mr. Del Mondo, nagpabuntis. Tingnan mo ngayon anong nangyari. Dahil alam naman natin na ang pagmamahal ay hindi napipilit. Kawawa naman. Napabaling ako sa gilid kung nasaan ang pamilyar na babaeng nakasagutan ko last time na nandito ako. Nagtagpo ang mga mata namin. Pinilit nitong tumago sa mga kasama. Mapait akong tipid na ngumiti at nagpatuloy sa paglalakad sa hallway. Hanggang makalabas ng building. Nang makapasok ako, mabilis kong hinampas ang manibela. Sa mga narinig ko kanina at nakita ko, pinahid ko ang luha sa aking pisngi at nagmaneho pa uwi ng bahay. Narinig kong kumakatok sa pintuan ng kwarto namin. Si Victor. Hindi yan kumakatok ngayon para magpaliwanag o humingi ng tawad. Sigurado akong kumakatok siya dahil kailangan niya ng damit. Can you open the door? May kailangan lang akong kunin sa loob. Napatas ako ng isang kilay at padabog na binuksan ang pintuan. Baliwala lang kay Victor. Mas lalo akong naiirita. Kaya sinundan ko siya. Sino yung babaeng yon? Huwag mong sabihin sa akin, investor or business partners mo na naman. Nagsisimula itong alisin ang mga botones sa suot nito. Nakatalikod siya sa akin. Kaharap niya ang mga damit nito. Ang galing mo ngayon. Tama ka nga. Tama ka, Atasha. She is my investor. Humarap siya sa akin at hinubad ang polo nito. Wow! Hindi ko alam na magtatayo ka pala ng women's club sa kumpanya natin. Tiningnan siya ng hindi matatalo. Nilapag niya ang damit niya sa lamesa. Ang nasa likod ko. Kumpanya mo. Hindi akin yon. Tinatamad siyang umiwas ng tingin at tatalikod na sana sa akin para kumuha ng damit. Nang hawakan ko ang braso niya para pigilan siya. Bakit kayo nagla-lunch sa opisina mo? Nang sabay?
Sita ko naman sa kanya. Isang mahalagang tao na kailangan kong pakisamahan. Kaya siguro nalulugi at palpak ang pamamalakad mo. Dahil puro babae ang inaatupag mo, Victor. Ngayon ay humarap ito sa akin. Punong-puno ng hindi maunawaan ang emosyon nito. Pagaksiyang nagpakawala ng halakhak. At mabigat na humakbang papalapit siya sa akin. Hindi ko man gusto yung umatras. Ay napaatras ako hanggang sa makahilig sa lamesa. Kaya ngayon, dapat kailangan mo nang intindihin ang kumpanya nyo. Dahil talagang babagsak ang kumpanya nyo kapag hindi nyo pa inalis yan sa akin. Hindi ko pinansin ang sinabi niya dahil nakatuon ang titig ko sa isang bagay. Nang matahimik ako at nakatingin sa leeg niya. Sinundan niya yun hanggang pati siya ay napatingin sa kanyang leeg. Umangat ang tingin ko kay Victor at namuo ang luha sa aking mga mata. Marahan ko siyang sinampal. Napaawang siya ng labi at nahihirapang lumunok. Ano, Victor? Masarap ba yung pagkain dinala ko? O baka ibang pagkain na kinain mo? Talaga? At sa kumpanya pa natin? Sinubukan ko siyang itulak. Ngunit mariin niyang hinawakan ang palapulsuhan ko. At inilapit niya ako sa katawan niya. Saan galing yung pula sa leeg mo? Dun sa babaeng tinatawag mong investor? Tumigil ka na! Sinubukan ko makawala sa kanyang hawak. Hinihingal akong napaangat ang titig sa kanya. Nakatingin ito sa mga labi ko. Hahalikan na sana ako sa labi ng ibinaling ko ang mukha ko. Bumagsak ang labi niya sa pisngi ko. Sa tingin mo, uupo lang ako at maniniwala sa lalaking yon? Na siya yung first love mo at ama ng ipinagbubuntis mo? Madiin niyang saad. Kaya ba ayaw mong sabihin ang totoo dahil pinoprotektahan mo siya? Na mas gugustuhin mo pang masira ang pangalan mo para lang maprotektahan ang gagong yon? Tingin mo, hindi ko malalaman ang tungkol sa kanya? Sa isang pitik lang ng daliri ko, makukuha ko na ang lahat ng impormasyon na gugustuhin ko. Pero hindi ko gagawin. Dahil gusto kong sa'yo manggaling ang lahat-lahat, Atasha. Unti-unti niyang binitawan ang kamay ko at umangat ang palad niya sa aking baywang. Kung sasabihin ko kay Victor ang totoo, si Roland ang pag-iinitan nito. At kapag nangyari yon, they will expose me to the public. Or worst, baka may lumabas pa na video. Kung sasabihin ko kay Victor na itikom ang bibig niya, hindi ko yata kaya. Lalo na kapag nalaman niya na it was set up. Na nakainom ako ng ipinagbabawal na gamot. Kaya may nangyari sa akin na hindi ko naman talaga kagustuhan. Magagalit siya sigurado. Kaya ba nakikipaghalikan ka sa iba? Gusto ko munang kumalma siya. Gusto ko munang mabawasan ang galit niya. Kaya nga sinusunod ko siya. At least, mas masarap pa rin ang labi mo kaysa sa kanya. Umangat ang hawak niya papunta sa dibdib ko. At hinilig ang labi sa aking leeg. Mas masarap pa rin ang halik mo, Atasha.
Pwede bang wag na natin palalain pa ang sitwasyon? Nagmamakaawa kung saan sa kanya. Nasasaktan ako, Victor. Pag-amin ko, dahilan para matigilan siya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto kong malaman ang totoo mula sa mga labi mo. Hindi na ako nakaimik sa sinabi niya. Dahil kung hindi, ibabagsak ang kumpanya ninyo. Hindi ka magiging masaya sa relasyon natin. At sisiguraduhin kong mapapagod ka, Atasha. At kapag napagod ka na, ikaw na mismo ang hihiling na maghiwalay tayo. Dahil kung ako ang makikipaghiwalay sa'yo, wala akong makukuha sa kumpanya nyo. Kaya mas mabuti pang ikaw na ang umalis at makipaghiwalay. Kumunot ang noo ko at umangat ang tingin sa kanya. May revision kami ng papa mo tungkol sa prenuptial agreement. Mukha siyang composed at walang pakialam. Habang ako naman ay irritable pa rin sa namumula niyang lieg. Kapag nag-file ako ng annulment o separation, mawawala ng bisa ang shares ko sa kumpanya. Pero kung kasama ko at sa kasal na ito, kukunin ko ang bahagi ko sa kumpanya. Gusto mong makipaghiwalay ako sa iyo? Kaya ba, hindi ko magawang tapusin ang sasabihin ko. Umayos siya ng tayo at bumuntong hininga ng malalim. Just tell me the truth, Atasha. Yun ang gusto ko. May magbabago ba kapag sinabi ko ang totoo? Mapapatawad mo na ba ako, Victor? Ano ibig mong sabihin? Is that a deal? Kapatawaran ang kapalit ng pagsasabi mo ng totoo? He looked offended, insulted. Bumaba ang tingin ko sa sahig at napalunok. Sasabihin ko naman ang totoo. Pero Victor, hindi pa ako handa. Bullshit! Napatalon ako sa gulat. I'm done with you, Atasha. Inuubos mo na ang pasensya ko. Mariin itong napamura. Sino ba ang lalaking yan? Na dahilan para maging sarado ang mga labi mo pagdating sa kanya? Ganun ba siya kaimportante sa'yo? Pagod kong sinulyapan ang hekay sa liig niya. At umiwas ako ng tingin. Handa akong gawin ang lahat. Lahat ng gusto mo. Susundin ko. Bigyan mo lang ako ng panahon. At magkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang totoo. Nakikiusap ako, Victor. Nakikiusap po siyang tiningnan. Habol ang paghinga niya akong pinanunood. Dadahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan.